Hi guys! So for today's video ay mag-update lang po tayo ng ating Suzuki Espresso. Mahigit 1 taon na po ito mula nung aking nabili. Exactly July siya eh. So mahigit 1 kalahating taon na din. Magto 2 years na siya this July. So far okay naman po siya. Nagagamit ko siya city driving at saka long drive. And so far, so good. Hindi pa rin ako nagkakaproblema sa kanya. Wala pa rin nasisira sa kanya. Hindi kagaya ng mga ibang napapanood ko sa Facebook or sa YouTube na parang kakalabas lang meron na. Mga isolated case lang naman siguro yan. Ang natatakbo na pala nito ay 12,000 kilometers. Upgrades naman, ang mga upgrades po dito ay pinapalitan ko na siya ng radyo niya, yung TV, ay screen, yung monitor. So pinapalitan po siya ng Android. Pero medyo nagsisisi lang ako kasi yung unit is mabagal siya. Tag 8,000 yung price. So hindi din kasi kilala yung brand, parang Chinese brand. So yun yung medyo naiis lang ako kapag halimbawa nag-navigate sa Waze ganyan. Napakabagal ng response. Pag pinindot mo hindi agad siya mag-loading. Nakakapagpatugtog naman ako ng music, okay naman. Minsan lang talaga nag-hang talaga siya. So yun lang. Ang upgrades pa pala dito is yung roof rail. So may roof rail na din to sa ko pinagawa sa may Bukawi. Yung roof rack, medyo tinanggal ko muna. Iniwan ko muna yung roof rail kasi hindi pa naka-register. Hindi ko pa naka-register kaya alam mo na, mahirap, matsyempuan tayo. May multa yan mga ganyan kapag nahuli ka ng LTO. Tapos ang isa pa sa mga napalagay ko na dito is yung sa NLEX at saka sa SLEX, yung auto sweep at saka yung easy trip na RFIDs. Yan, mahalaga na yan ngayon kasi nung nagpakabit ako sabi nila bawal na yung cash. Pagdating naman sa sa expressway, pagdating doon sa toll fee, meron pa rin mga nagbabayad. Parang hindi pa rin naman naalis. Pero mas okay na rin, mas convenient na din kasi kapag meron kang RFID at saka easy trip. Actually easy trip lang naman talaga yung kailangan ko kasi dito ako sa North. Tapos ano pa bang dito update? Update pala ay nagasgasan na din tong Espresso sa likod. So hindi ako yung driver nun kaya kaya papagamit ko sa ibang tao, make sure na talaga yung kabisadong mag-drive ng maliliit na sasakyan. Kasi yung pinahiraman ko is truck driver. Kaya medyo hindi tansya yung pag-backing sa mama sa bakod. Medyo downhill kasi yung pinag-atrasan niya. Pa-forward na siya. Syempre manual kasi ito. Hindi niya inalalayan ng gas umatras. So naabot yung bakod. Buti na lang hindi ganun kalalim yung gas-gas. So napaayos ko naman siya. Nagastos ko is more or less 3,000 kasi isang panel lang naman na dun sa pinakakanto sa may tail light, yung doon, yung kanto doon. Pero naman, match naman yung kulay kasi may code naman na tinitingnan sila para pag pina-repaint mo is match na match talaga dun sa kulay ng sasakyan. Ito sa akin red at fire red. Pero may mga code pa na may code silang tinignan. Nandito sa gilid ng ng upuan. Gilid ng upuan or ng pinto. Basta dyan sa gilid makikita yung code ng color. Yung mags niya original pa rin. Yung gulong niya, yung pa din. Hindi pa rin ako nagpapalit. Makapal pa naman siya kasi ang odometer ko pa lang is 12,000 kilometers. Yung sa kasa naman, nilabas ko na siya sa kasa. Hindi na ako doon nagpapa-PMS. After 1 year, pinahinto ko na. Lumabas na ako kasi medyo mahal na. 5,000 plus na kasi doon sa kasa. Yung third and fourth, 5,000 na umabot. So yung
Magkakaalam ko pang 5 yata, pang 5 PMS ko siya nilabas. Ang nagastos ko lang is 3.6 yata. Mga ganun. So, nakatipid din ako ng kulang 2,000 din. So, yun lang naman ang update natin dito sa Suzuki Express. So, 2022 model to. So, manual pa siya. Wala siyang auto CarPlay, mga ganun. Tapos yung mga hill assist. So, manual lang talaga to. So, that's it for this vlog. Thanks for watching. And update ko ulit kayo sa mga susunod kung anong nangyari dito sa ating Express. Thank you!